Mainit ang liwanag ng araw na tumama sa salamin ng departure lounge. At naroon si Quader Fuentes. Nakaayos ang uniforme. Pulido ang tikas at may tindig na parang sinadya ng langit na tumindig ng mataas. Kapansin-pansin ang lakas ng dating. Hindi lang dahil sa tangkad. Hindi lang dahil sa maamong mukha na parang laging handang ngumiti. Kundi dahil sa presensya niyang nakakuha ng respeto maski walang sinasabi. Pero hindi iyon ang pagsisimula ng kwento niya. Sa maliit na barong-barong sa Zambales, nagsimula ang lahat. Isang gabing umuulan, umiiyak ang kanyang ina habang yakap-yakap siya. Bagong silang na sanggol. Ang lalaking Arabo na dapat sana'y kasama nila ay naglahong tulad ng usok. Walang apelyedo, walang suporta. Hanggang sa sumikat si Kader, iyon ang hindi nagbago. Pero ang ina niya, matapang. Anito, anak, papangalanan kitang Kader. Ang ibig sabihin niyan ay kapangyarihan. Kasi balang araw, ikaw ang magiging lakas ko. Lumaki siyang may pangalang mabigat sa pangako. Nang mag-high school siya, dumating sa buhay nila ang lalaking simple, mabait at tahimik, at marunong magmahal. Siya ang tinawag ni Kader na tatay. Sa puso kahit kailang hindi nila napag-usapan niyon ng direkta. Tinulungan nito ang kanyang ina. Binigyan sila ng tahanan at sumuporta sa pangarap niya. Pero kahit may tumutulong, hindi umasa si Kader. Nagtatrabaho siya sa bakery tuwing madaling araw, nagdi-deliver ng tubig tuwing Sabado, nagsusulat ng essay sa online para sa dagdag na allowance. Hindi dahil inutos, kundi dahil pangarap niya ang umangat. At doon siya namukadkad. Matalino, masipag, at habang tumatagal, nagiging kapansin-pansin ang kagwapuhan niya. Mahabang pilik, matangos na ilong, at balat na maputi na nagbagay sa kanyang ngiti. Hindi lang siya honor student, isa siyang crush ng bayan, pero hindi iyon ang nais niya. Mas mataas pa ang lipad ng pangarap niya. Lumipad, maging piloto, tumawid sa langit. At nagawa niya. Isang araw, habang naglalakad sa runway ng NAIA, nakasuot ng malinis na navy blue pilot uniform, hawak ang kanyang cap, at may bitbit na confidence ng taong tumupad sa pangako sa sarili. Doon siya unang tunay ng hinitian ng kapalaran. Sikat, hinahangaan, tinitingala, pero sa loob-loob niya, hindi niya malilimutan ang batang humawak ng lumang notebook habang nag-aabang ng jeep papunta sa work para makatulong sa pamilya. Sa kabilang dulo ng mundo, sa isang maliit na bayan sa Visayas, naroon si Simon Aguilar, isang lalaking may malamlam na mata, pero matikas ang tindig. Ngayon ay pulis na, pero hindi iyon ang buong kwento. Ang buong pagkatao niya ay hinubog ng dalawang salita: gutom at sakripisyo. Ang ama niya, isang lasinggero, halos hindi sila kilala. Araw-araw inuuna ang bote bago ang mga anak. Ang ina nila, sumama sa isang mayamang Amerikano. Hindi man masama ang intensyon nito noon, pero mali ang naging paraan. Naiwan silang tatlo. Si Simon ang panganay. Simula edad 10, naging ama na siya. Tumatakbo sa tindahan, nagsisinungaling para makahingi ng bigas, nagpapalimos sa karinderya, pinapanood ang mga kapatid na umiiyak sa gutom. Hanggang isang araw, hindi na nila kinaya. Sa gabi ng ikalawang araw, na walang laman ng tiyan, nakita sila ng tiyahin nila, kapatid ng amang lulong sa alak. Tumangis ang tiyahin.
habang pinupunasan ang mukha ni Simon. Bakit hindi kayo nagsabi? Mga anak, halika rito. Ako na ang bahala sa inyo. At sa unang pagkakataon, nakadama si Simon ng salitang hindi niya narinig noon. Doon lumaki si Simon sa tahimik na bahay ng tiyahin nilang walang asawa at anak. Masipag siya, matalino, palaban, at habang tumatanda, lumilinaw ang direksyon ng buhay niya. Magtanggol, maging haligi, maging sundalo para sa mga kapatid. Kaya nang maging pulis siya, unang ginawa niya ay ang bayaran ng matrikula ng dalawa niyang kapatid. Tuwing sweldo, kalahati diretso sa mama. Tawag nila ngayon sa tiyahin. Sa labas, si Simon ay brusko, matapang, walang takot. Pero sa loob niya, may lalaking bata pa rin, takot na takot bumalik sa gutom at kawalan. Sa unang 6 na kabanata ng kanilang buhay, tumakbo ang kwento nila ng maganda, masaya, mabunga at matatag. Si Kader, patungo sa pinakamalaking airline recognition ceremony sa Manila. Si Simon naman, humahakbang sa bagong assignment matapos makalusot sa isa sa pinakamahirap na operasyon sa probinsya. Parehong bata, parehong lalaki, parehong nasaktan ng mundo, pero hindi sumusuko. At sa Lunes ng umagang iyon, nakatadhana silang magkita sa Flight 782, isang piloto, isang pulis, 2 kwento na hiwalay. Malapit nang pagtagpuin. Welcome sa ating mundo ng Pinoy Boy Love Stories. Mga kwentong puno ng kilig, kirot, sekreto, at tunay na pagmamahal. Dito, bawat kwento ay may buhay. Bawat karakter ay may puso. Bawat eksena, may emosyong tatamang diretso sa'yo. Kung mahilig ka sa mga BL na may halong drama at unexpected twist, nasa tamang lugar ka. Huwag mong kalimutang mag-like kung nagustuhan mo ang kwento. Mag-comment para malaman ko ang iyong reaksyon at ang iyong suggestion. At syempre, mag-subscribe para sa mga susunod na episode at bagong kwento. Huwag niyo rin kalimutang i-click yung notification bell para hindi nyo ma-miss yung mga bagong stories. Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na to. Si Kader ay assigned bilang first officer ng flight. Si Simon naman ay isang pasaherong pa-Manila para sa bagong misyon. Sa boarding gate, dumaan si Simon, nakaputing polo, maong pants. Simple lang pero may presensya. Napatingin sa kanya ang iba dahil sa tindig niya. At doon, sa di kalayuan. Mabilis lang, ngunit malinaw ang unang tingin nila ni Kader. Isang iglap, walang espesyal, walang dapat ipagdiwang, pero may kakaibang spark na parang nagsasabing, magtatagpo kayong muli. 2 minuto matapos lumipad, nagsimula ang lahat. Isang malakas na tunog sa likod ng cabin, isang sigaw, isang malakas na hampas. Nagsitindigan ang mga pasahero, nanginginig ang mga babae. Sumandal si Kader sa cockpit chair nung una, pero nang mabuksan ang intercom, "This is a takeover. Do not attempt to broadcast. Follow the instructions or the passengers die." Kumalabog ang puso niya. Sa kabilang banda, si Simon nakayuko. Sinusuri ang sitwasyon. Hawak ang pulso ng katabing batang umiiyak. Kinalabutan siya nang marinig ang mga nagbabantang lalaki. At nang i-announce ng kriminal ang pangalan ng target nila, isang bilyonaryong negosyante na nasa unang upuan. Nagsimula ang gulo. Itinali ang mga pasahero. Pinwersa ang piloto. Kinuha ang komunikasyon. At matapos ang halos 1 oras na tensyon, pinababa ang eroplano sa isang hindi kilalang remote island sa Palawan. Doon nagsimula ang kanilang bangungot. At doon, sa kaguluhang iyon, unang nagtagpo ang landas ng piloto at pulis. Si Kader, pinilit manatiling kalmado habang nakatutok ang baril sa kanya. Si Simon,
Tahimik ngunit handang sumalakay sa tamang oras. At nang mag-cruise muli ang mga mata nila, may takot, may tensyon, pero higit sa lahat, may tiwalang hindi pa man nilalam kung bakit nandoon. Ang gulong ng eroplano ay bumaba sa putik na lumang airstrip. Nasa gitna ng makapal na puno at lumang pasilidad na mukhang matagal nang inabandona. Tila hindi ito parte ng mapa at kung hindi man, siguro'y matagal nang tinanggal sa sibilisasyon. Ang mga pasahero ay halos hindi makahinga sa kaba. Ang hangin ay punong-puno ng sigaw at iyak at alikabok. Ang mga kriminal ay nakasuot ng itim na maskara. Ramdam sa boses nila ang galit na tila may minamadali. Habang binubuksan ang pinto para ibaba ang lahat, naramdaman ni Kader ang malamig na hangin ng isla. Nakita niya ang malaking kahoy, ang mga durog na bahagi ng lumang building at mga bakas ng dating runway na ngayon ay napapaligiran na ng damo. Nagtama ang mga mata nila ni Simon. Saglit lang, pero walang salita. Pero nag-uusap ang tinginan nila. Mananatili tayong buhay. Move! Move! Sigaw ng isang lalaking may baril. Isa-isang binaba ang mga pasahero. Ang mga matatanda, babae, lahat sunod-sunod na nanginginig. Ang bilyonaryong target nila, si Mr. Vicente Montefalco, ay nasa gitna. May dalawang armadong nakabantay sa magkabilaan. Si Kader, dahil piloto, ay pinahiwalay. Si Simon, dahil mukhang banta, ay hinila rin at isinama sa hiwalay na grupo. Nang makita ni Simon na hinihila si Kader papalayo, biglang sumigaw ang isang pasahero na ginugulo ng takot. Anak ko! Anak ko! Hawakan niyo muna! Isang kriminal ang nagtaas ng baril. At iyon ang unang paggalaw ni Simon. Sa bilis ng reflex, nahawakan niya ang braso ng babae at itinago. Sabay iniharang ang sarili. Teka lang, bata yan. Isang hampas ng baril ang dumapo sa pisngi niya. Tumalsik ang dugo. Napakagatlabi si Kader. Gusto niyang sumugod, pero alam niyang mali. Ilang segundo lang at patay silang dalawa. Nagtagpo muli ang mata nila. Galit ang mukha ni Simon. Takot at pigil naman ang namutawi kay Kader. At para bang narinig nila ang sigaw ng isa't isa kahit walang salita. Huwag mo kong subukang iligtas. Hindi ngayon. Dinala sa loob ng lumang gusali si Kader at Simon. Kasama ang ilan pang queue stage. Ang hangin ay mabaho. Halong kalawang, alikabok at lumang kahoy. Ramdam ang lamig ng lugar kahit tirik ang araw. Itinali ang kanilang mga kamay. Si Kader ay nakapaling ng ulo. May putik sa pisngi, pero nananatiling kalmado ang mukha. Si Simon, may sugat sa labi, may pasa sa mukha, ngunit matigas ang panga. Tila ang bawat tibok ng puso ay nagbabadya ng paghihigante. Nang medyo lumuwag ang sitwasyon, saka sila nagtabi. Nakahiga si Kader sa pader. Si Simon naman ay nasa tabi niya. Tahimik muna, parehong hinahabol ang hininga, parehong sinusuri ang paligid. At saka pabulong na nagsalita si Simon. Piloto ka, di ba? Oo. Sagot ni Kader, mahina pero steady. Ikaw, pulis ka, no? Napangisi si Simon kahit may tugo sa labi. Halata ba? Halata kang hindi marunong sumunod. Sagot ni Kader, tumaas ang kilay. Ikaw, halata kang masyado kang matapang kahit wala ka sa cockpit. Balik ni Simon kay Kader. Nagkatinginan sila. Isang maliit na sandali ng biruan.
Sa gitna ng impyerno, humabol ang tibok ng puso ni Kader at hindi niya alam kung dahil sa takot o dahil sa lalaking nasa tabi niya. Isang lalaking tila leader ang pumasok, matangkad, malaki ang katawan. May baril na parang hindi niya kayang bitawan. Nagsalita siya ng malalim, mahinahon, pero nakakatakot. May oras kayo at kailangan namin ng piloto. Tumayo ang dalawang lalaki at hinila si Kader pataas. Nag-react si Simon. Hoy! Huwag mong hilain ng ganyan. Isang baril ang tinutok sa ulo ni Simon. Tumigil siya, pero bahagyang dumilim ang kanyang muka. Si Kader, imbis na matakot, ngumiti ng kaunti. Okay lang ako. Bulong niya. Pero nang tumalikod ang kriminal at patuloy siyang hinihila palabas, huminga siya ng malalim, hindi dahil sa takot sa baril, kundi dahil sa tingin ni Simon na tila nagsasabing, babalikan kita. Lumipas ang 30 minuto. Narinig ni Simon ang malakas na sigawan sa labas. May parang nasagasaan, may bumagsak, parang may nasaktan. At nang bumukas ang pinto, inihagi si Kader papasok. Bugbog ang kaliwang braso. May dugo sa gilid ng noo. Napamura si Simon, sabay paggapang na pumunta kay Kader. Okay ka lang? Sinalubong siya ng pilit ng ngiti ni Kader. Masaya pa ako kaysa sa itsura mo. Pero nang makita ni Simon ang pasa, hindi siya natuwa. Galit ang pumalit sa mukha niya. Hinawakan niya ang braso ni Kader. Maingat na maingat at sinuri ito. May bali ba? Umiling si Kader. Hindi. Pinilit lang nila ako sabihin paano i-bypass ang cockpit lock. Mga walang hiya. Humigpit ang panga ni Simon. Anong sinabi mo? Tumawa si Kader. Siyempre, wala. Ayoko mamatay na tanga, no? At doon, kahit sa gitna ng lagim, napangiti ng bahagya si Simon. May tapang ang pilotong ito. Hindi pala basta pretty boy lang ng airline. May sariling apoy. Hinaplos ni Simon ang sugat sa noo ni Kader gamit ang kanyang daliri. Hindi niya napansin na masyado siyang naging gentle. Napagat-labi si Kader nang maramdaman yun. At para bang napalapit sila ng hindi sinasadya. Nagtagpo ang kanilang muka. Isang pulgada ang pagitan. Humihingal pareho. May kilig na tumatakbo sa ugat. At sa bulong ni Simon, hindi kita hayaang masaktan ulit, Kader. Napakurap ang piloto. Hindi dahil sa pangako, kundi dahil sa paraan ng pagkakasabi. Para bang ang pangalan niya ay isang pangungusap na may kahulugan. Bakit? Tanong ni Kader. May hina, may halong biro, pero may totoong kuryosidad. Tumingin ng diretso si Simon. Kasi may dapat pang mangyari sa atin. Hindi yun romantic in words, pero sa tono, para iyong kidlat na kumriyente sa buong katawan ni Kader. Kinagabihan, inalis ang ilaw ng buong gusali. Tanging buwan lamang ang nagbibigay ng liwanag. Magkatabi sa sahig sina Simon at Kader. Magkabila ang kamay pero halos magkadikit ang balikat. Pablong na nagplano si Simon. Makinig ka. Marami akong napansin sa guard pattern. 3 ang tunay na armado. Yung iba, takot lang sa leader nila. Kapag nakakuha tayo ng pagkakataon, tatakbo tayo? Putol ni Kader. Umiling si Simon. Hindi. Ililigtas natin ang pasahero. Lalo na ang target nila. Kasi kapag nakuha nila ang gusto nila,
Sa malamang, papatayin tayong lahat dito. Tumango si Kader. Mas seryoso ang mukha niya ngayon. Hindi ako sanay sa lupa. Biro niya. Pero marunong akong tumakbo. Napangisi si Simon. Pag tumakbo ikaw, malamang papagalan kita para makasabay. Ganon. Tinasan niya ng kilay si Kader. Nagkatitigan sila ulit. Mas malapit. Mas matagal. Mas totoo. At bago sila makatulog, narinig ni Kader ang bulong ni Simon. Kader, sa totoo lang, kanina pa kita tinitingnan sa airport. Natahimik ang piloto. Napakagat sa labi. Hindi inaasahan. Tumaas ang init sa mukha niya. At sa pinakamahina niyang tinig. Bakit? Ngumiti si Simon. Hindi nakatingin sa kanya. Pero ramdam ni Kader na tutuwang ngiti. Hindi ko alam. Pero iba ka eh. At iyon, ang unang gabing hindi sila nilamon ng takot, kundi nang simula ng damdamin.